We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Cruz Zuniga. 50 anyos na babae sa Compostela, Cebu patay matapos maanod sa rumaragasang baha. 10 barangay apektado. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Luan Merundina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Rumaragasang baha ang naranasan ng mga residente sa Barangay Kanamukan, Compostela, Cebu gabi nitong Miyerkules. Sa kasagsagan ng baha, naanod ang 50 anyos na si Flor de Lisa Capuno. Natagpuan ang wala ng buhay na si Flor de Lisa 3 oras matapos siyang maanod. Ayon sa Municipal Health Officer, bloated na ang katawan ng biktima nang makuha ito mula sa baha. Natangay talaga siya ng tubig, yun yung pagkakasabi ng mga relatives. So, murag na kuan yun ang patient na lumos. Kung may injuries, because of the, na talaga yung pag-anod sa kanya. Kinaumagahan, ito na ang sitwasyon sa lugar. Nag-iwan ng malaking danyos ang insidente ng pagbaha. Nagpapasalamat ang mag-live-in partner na sila Carmela Tejero at Brian Ragaso sa biktimang si Flor de Lisa. Kung hindi sila ginising ng biktima, baka kasama umano sila at ang 4 na taong gulang nilang anak sa namatay sa insidente. Kasamang naanod at nasira ang kanilang bahay. Naanod gyud mo gani pukaw namo nga ang tubig diha na paggawas namo wala ang tubig. Kuan na ya kana siya nagtumig ni sunod gyud mamay ni pukaw pag adto namo wala man diha naman siya lisod man siya tabok ugukod namo kay ang tubig alimwas naman namo diri. Magay may kay nakadagan mi dito. Ya nam sa tubig diha dito de. Saw mi dito kuy kung bata. Kana. Wala na burag nakainom ng tubig. Inano din ang mga alagang hayop at mga kagamitan ng ibang mga residente sa lugar. Maliban sa Barangay Kanamukan, nakaranas din ng pagbaha ang mga bulubunduking barangay sa Compostela. Nagpapatuloy ang clearing operation ng mga tauhan ng DRRMO at inaalam pa ang kabuang danyos na iniwan ng baha. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makikita sa video ang driver ng kotse na nakaitim na t-shirt na may hawak na patalim habang nakikipagtalo sa isang taxi driver. Nangyari ito sa bahagi ng Session Road sa Baguio City. Paikot-ikot sila sa kotse habang nagbabatuhan ng mga salita. Sumama na rin sa komosyon ang babaeng sakay ng kotse. Umalis rin kalaunan ang mga sakay ng kotse. Nagpunta naman sa istasyon ng pulis ang taxi driver para mag-report. Sa inisyal na investigasyon, may binusinahan na pasahero ang taxi driver nang ikat daw siya ng puting kotse. Nakipag-ugnayan na ang pulis sa LTO para matukoy ang may-ari ng kotse. Wala pang sagot ang LTO sa nangyaring road rage. Isang 39 anyos na lalaki sa Pilar, Sorsogon ang na-rescue ng BFP matapos umakyat sa tuktok ng 3 palapag na barangay hall sa naturang bayan. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Pasado alas 4 ng hapon itong Setyembre 18 nang rumisponde sa Barangay Bayasong sa bayan ng Pilar, Sorsogon ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Isang lalaki kasi ang umakyat sa tuktok ng 3 palapag na gusali ng barangay hall. Sa pag-gather namin ma'am ng information, yung nasa taas daw, yung victim nga po, is pipi at bingi. Pagdating namin, nagpa-ready na ako ng yung trapal sa mga barangay official. Inactivate ko na po yung mga bystanders para tumulong umawak. Naghahawak po ng trapal. In case po ma'am na tumalon siya talaga na dumiretso na. Matapos ang halos 1 oras na negosasyon, ligtas namang na-rescue ng mga otoridad ang lalaki. Bayolente raw, agresibo at nangangagat ito ng madala sa ligtas na lugar.
kaya kinailangang i-restrain ito bago dinala sa ospital. Ayon sa BFP Pilar, edad 39 anyos ang hindi na pinangalan ng lalaki na nasa pangangalaga raw ng Barangay Bayasong pero nahuli raw itong nagnakaw. Patuloy namang nakikipag-ugnayan sa barangay ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia kaugnay ng insidente. Paalala naman ng mga otoridad maging mahinahon sa pakikipag-usap sa isang individual na nasa kahalintulad na sitwasyon at agad na humingi ng tulong sa mga kinauukulan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinaklolohan ng Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL ng Philippine Navy ang 3 mangingisdang nagpapalutang-lutang sa katubigang bahagi ng Cavite City. Kinilala ang mga nasagip na sina Juni Alminye, Jordan Mendoza at John Eric Diaz, mga residente ng Ligtong Foro, Rosario, Cavite. Naglalayag daw ang NAVFORSOL nang makita ang mga mangingisda sa laot. Nasira umano ang bangka ng mga mangingisda nang iwas-iwas umano ng isang ipo-ipo ang bangka nila. Umuulan din daw ng sandaling iyon. Ligtas na ang nakauwi sa kani-kanilang mga pamilya ang 3 mangingisda. Okay naman po yung 3. At the same time, nabigyan ng aid yung mga basic needs po ng mga civilians. Mahigit 70 pamilya ang apektado ng naitalang landslide sa Norala, South Cotabato, habang isang magsasaka naman ang naiulat na nawawala. Halos nasa 3 ektarya ang lawak ng pinsala dulot ng landslide sa Sitio Lamfugon, Barangay Tinago sa bayan ng Norala, South Cotabato. Bunsod ito ng malakas na pag-ulan noong Martes. Ayon sa MDRRMO Norala, alas 6 pa lang ng umaga umuulan na sa lugar. Pagsapit ng alas 11 ng umaga, nangyari na ang landslide. Nasa 77 pamilya sa lugar ang agad pinalikas, samantala isang magsasaka naman ang nawawala na kinilalang si Joseph Sakin, 29 na taong gulang. Ayon sa MDRRMO, pumunta raw ito sa kanyang pinagtatrabahuan ng umagang iyon. Nasa loob siya ng kanyang kubo nang mangyari ang insidente. Niyaya umano siya ng kanyang pinsan na umuwi dahil uulan na pero hindi raw siya sumama at doon na nangyari ang landslide. Pinaghahanap pa ito ng otoridad. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang sanhi ng mga pag-ulan sa Mindanao. Mas dumami pa ang mga lugar na uulanin ngayon dahil sa Intertropical Convergence Zone. Apektado ngayon ng ITCZ ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Asahan naman ang mga local thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magpapatuloy yan at magiging malawakan pa mamayang hapon. Heavy to intense rains ang inaasahan sa ilang lugar, partikular na sa Mindanao, kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o kaya landslide. Museum at artifacts matatagpuan sa loob ng isang paaralan sa Sarat, Ilocos Norte. Narito ang report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 1998 nang gawing museum ng artifacts ang isang silid sa loob ng paaralang ito sa Sarat, Ilocos Norte. Ito ang Sarat Central School. Gawa sa red bricks ang century-old na paaralan na itinayo pa noong 1904. Sa loob nito matatagpuan ng iba't ibang artifacts tulad ng mga banga, sandok, plancha, kama, kabinet, botaka, lampara, altar at iba pa. Dito maraming magagandang gamit noong unang panahon na siyang nagpapakita, nagpapanatili kung saan tayo galing, kung ano ang ating kultura at tradisyon. Pinakalumang kagamitan daw rito ang gamit sa pag-imprenta, na dati ng gamit sa paaralan. Umaabot na raw ito sa 1 siglo ang tanda. Sa tapat mismo ng museo, matatagpuan din ang Marcos Museum o mas kilala bilang Andy Museum. Dito matatagpuan ang mismong upuan ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. Matatagpuan din ang mga class picture at trivia tungkol sa dating presidente. Maging ang hilig nito sa mga langgam at ang palayaw niyang Little Andy dahil sa kanyang maliit na height. Kayamanan daw kung ituring ang mga kagamitan. Ang ibang gamit dito, pamana pa ng mga yumaong lolo at lola ng mga nagtapos sa paaralan.
Ngunit pangunahing problema raw ng museum ang anay. Upang mapanatiling mapreserba ang mga gamit, regular daw na nililinisan ang mga artifacts kasama ang mga magulang at estudyante. Samantala, bukas ang paaralan sa mga turista at mga lokal na residente na nais makita ang museo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbigay naman ng liwanag sa dalampasigan ng Rizal Boulevard sa Dumaguete City ang water lanterns na pinalutang sa karagatan. Ang aktibidad ay highlight sa pagdiriwang ng Daloy Festival 2023 noong September 6 na sinalihan ng abot sa 4,000 partisipante. Nakasulat sa mga water lantern ang mga dasal at mensahe ng pag-asa mula sa mga lumahok. Ang Daloy Festival o Festival of Hope sa Dumaguete City ay sinimula noong year 2000 bilang ritual ng mga mag-aaral sa isang pribadong universidad sa Dumaguete City. Makalipas ang 10 taon, binuksan sa publiko ang water lantern activity. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patuloy na minomonitor ngayon sa ospital ang kondisyon ng 18 taong gulang na amateur boxer matapos ang operasyon nito. Na-comatose ang naturang amateur boxer matapos ang laro nito sa Bansalan, Davao del Sur. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Lumaban sa isang boxing match noong hapon ng linggo sa Bansalan, Davao del Sur ang 18 taong gulang na si Anselmo Tagalog Jr. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 71st araw ng Bansalan. Una raw itong laban ni Anselmo. Ilang beses na corner ang amateur boxer pero patuloy namang lumaban. Pero matapos ang 3 rounds, natalo si Anselmo. Ilang oras matapos ang laban, hinimatay raw si Anselmo. Agad siyang dinala sa isang pribadong ospital sa Digos City at doon na pag-alamang may blood clot siya sa likurang bahagi ng ulo. Inilipat siya sa isang ospital sa Davao City kung saan siya inoperahan Miyerkules ng madaling araw. Patuloy na minomonitor ang kanyang kondisyon sa intensive care unit. Mo kuha naman to yang kamot sir, ilisang ito ganiya sa nurse, yang TL, mo lihok-lihok naman, mo kuha na po yang mata, mo kipat-kipat na, ni burag nalipay na lang po ko ba nga. Niingon si Doc nga, nay, ay lang kabalakan nay, kay okay na lagi mong anak. Mga taga-MDRMO Bansalan ang naka-standby na medical team sa laban noong linggo. So far sir, wala mag-report na ingon ana nga kanang kuan gani, murag lahi nga kung nabatikdan nilang, kuan na siya, murag normal lang manggid ang flow. Panawagan ng ina ni Anselmo sa LGU Bansalan at sa organizer ng laban. Tabangan lang ta nila ni akong anak, kay kinabuhi din sa kong anak yung taong nagkuhan ba. Pasalamat yung tako nga makuhan mo, kamatno na ni kong anak, maluwas na yun siya niyang kahimtang karong. Ilang beses tinawagan at tinext ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang Amateur Boxing Association of Bansalan Incorporated na nag-organisa ng laban. Pero wala silang sagot sa aming text o tawag. Sinubukan din naming kunin ang pahayag ni Mayor Edwin Reyes pero on leave daw ang alkalde. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isandaan at 72 barangay sa Western Visayas tinukoy na COMELEC watchlist areas para sa Barangay and SK Elections 2023. Sa detalye, makakasama natin si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas live. John? Cecil, upang masiguro na magiging mapayapa at matagumpay ang isa sa gawang barangay in SK Elections sa Oktubre, nagpulong ang Regional Joint Peace and Security Center 6 para sa mga hakbang na isasagawa.
Base sa pulong ng Regional Joint Peace and Security Center, natukoy ang 172 barangay sa Western Visayas na kabilang sa COMELEC Election Watch List areas. 6 sa mga ito ang may tuturing na nasa yellow category o areas of concern. 3 barangay naman ang natukoy sa probinsya ng Iloilo at Negros Occidental. Nasa 163 barangays naman ang may tuturing na areas of immediate concern na karamihan ay nasa probinsya ng Iloilo. Nasa red category naman o areas of grave concern ang 3 barangay sa Negros Occidental. Hindi pa pinangalanan ng COMELEC ang mga nasabing barangay habang nagpapatuloy ang validation dito. Continue yung evaluation on the realities on the ground. In fact, the list na to, it could be lessened in the next few weeks or madagdagan pa. Very fluid to lahat. It all depends on the actualities on the ground. Itinuturing na yellow category ang isang lugar kung may election-related incidents sa nakaraang 2 eleksyon, intense political rivalry, presensya ng armadong grupo, election-related incident ngayong election period, at kung nasa ilalim sa COMELEC control. Orange category naman kapag may kombinasyon ng 2 o mahigit pa sa mga insidente sa yellow category at may banta ng rebelding grupo. Ang lugar na nasa red category naman ay maaring isa ilalim sa COMELEC control. Mahigpit namang binabantayan ng militar ang mga lugar na may presensya ng rebelding grupo o maituturing na NPA-infested areas. As part of our planning, our planning consideration, we have put the Quick Reaction Force, and we will see to it that the security preparation is very flexible, that we can attend to in eventualities, especially in those areas that we deem as areas of concern. Matatandaang nagkaengkwentro ang militar at mga pinaniniwalaang rebelde sa Barangay Hayobo, Lambunaw, Iloilo, Martes ng umaga. Isang sundalo at isang pinaniniwalaang rebelde ang namatay sa insidente. Isang sundalo naman ang nagpapagaling pa sa ospital. Siniguro naman ng militar na walang dapat ikabahan ng mga residente dahil nagpapatuloy ang pagtugis sa mga rebelde. Cecil, muli namang nanawagan ng COMELEC sa publiko, lalo na doon sa mga botante at sa mga tatakbo ngayong eleksyon, na sundin lang ang panuntunan ng komisyon upang maging maayos at matiwasay ang eleksyon. Cecil? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Isinugod sa ospital ang mahigit sa 40 estudyante sa Tuwi, Batangas matapos na makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa epekto ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Ilang bayan na rin ang nagsuspende ng klase ngayong araw. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nasa 44 na mga estudyante mula sa Tuwi National High School ang isinugod sa paggamutan kahapon ng hapon. Ayon sa Tuwi MDRRMO, nakaranas ng hirap sa paghinga at pangangati ng lalamunan ng mga estudyante dulot ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Nasa maayos ng kondisyon ng mga estudyante at nakauwi na rin sa kanilang tahanan. Sa video na kuha ng ilang netizen kagabi, makikita pa rin ang makapal na VOG na bumabalot sa lugar. Maging sa iba pang lugar sa Batangas, kita rin ang makapal na volcanic smog tulad na lang sa bayan ng Bawan. Sa bulletin ng PHIVOLCS kahapon, nasa 4,569 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng Taal mula sa crater. Malakas ang pagsingaw na abot sa 2,400 meters na taas. So ang mangyari lang dito kapag walang hangin at saka kapag nagkaroon ng thermal inversion, hindi siya makaangat. Pinulong ng PDRRMO Batangas ang mga MDRRM officer para bilina na mas maging alerto. Paiba-iba na raw ang direksyon ng hangin kaya sa iba't ibang lugar napapadpad ang VOG. Very volatile kasi ng smog, ng Taal, ng VOG, yung tinatawag nating VOG. And alam naman natin na pagka VOG, it is carried through the air, sa air movement, and it contains the particles. At dahil sa patuloy na degassing o paglabas ng usok mula sa Bulkang Taal kagabi, nagsuspende na ng klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Balayan, Calatagan, Lian, Nasugbu, Balete, San Nicolas, Tuwi at Tanawan City. Naka-modular distance learning naman sa bayan ng Lemery at ilang paaralan sa Agoncillo, Batangas. Kawawa yung mga bata na inaabot minsan sa loob ng classroom. Ngayon, ang ginawa natin para hindi na sila mahirapan, ay parang online class muna sila. Nananatili sa alert level 1 ang Taal at hindi pa rin pinapayagan ang pagpunta malapit dito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Umabot na rin maging sa ilang bayan at lungsod sa Cavite at ilang pang lugar sa Maynila ang volcanic smog o VOG na nagmumula sa Bulkang Taal simula pa kagabi. Hanggang ngayong umaga namataan pa rin ang usok o ang VOG sa ilang kakalsadahan sa probinsya. At bilang pag-iingat sa posibleng epekto nito sa kalusugan, sinuspinde ang mga klase sa lahat ng antas mula sa pribado at pampublikong paaralan sa 20 bayan at 4 na lungsod sa Cavite. Ang volcanic smog ay maaaring makapagdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Pinapayuhan ang publiko na maging alerto at magsuot ng face mask, uminom ng maraming tubig at kung walang importanteng gagawin sa labas, manatili muna sa loob ng mga tahanan. Mga kapuso, gusto nyo ba ng kakaibang food trip? Sa Polomolok, South Cotabato, binabalik-balikan ang pritong tipaklong o grasshopper. Ito na rin ang hanap buhay ng ilang residente sa lugar. Tikman natin ito sa report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kadalasan nating nakikita ang tipaklong o grasshopper sa damuhan o sakahan. Pero dito sa Polomolok, South Cotabato, sa kawali at mainit na mantika nyo sila makikita dahil piniprito ito bilang pagkain. Ito na rin ang hanap buhay ng ilan, tulad na lamang sa mag-asawang si Malaga na 26 na taon nang nagbebenta ng pritong tipaklong. Nakapalit yung yuta. Nakapalit yung kukuan. Raga ng nagpaayos ko sa kong balay. May mo naman yun ang mga negosyo. May supplier daw sila ng tipaklong. Kapag na-deliver na sa kanila, minamarinate raw nila ito bago lutuin. Nasa 30 minutes lang na pagluluto, ready to eat na ang fried tipaklong. Kami manggod ni siya pang sudan, ma'am. Kini, pag adto na mong dipo, gahapit mi dire kay pang panyud, mo na ni among sudan. Tapos pag uli, palit yapon mi kay para na pud sa balay. Ngunit paalala ng health expert, hinay-hinay lang at limitahan ang pagkain nito, lalo na sa mga may allergy. Ang tao manggod, ang need man lang good niya is too much access sa protein nga kuan kaning food, no, or bodybuilding foods nato. So kung sa mga tao nga gusto gid sila mukaon sa apan, no, pwede siguro nga 10 to 15 lang kabuok or pieces. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nanawagan ng hustisya ang 19 anyos na estudyante sa Bacolod City dahil daw sa pang-body shame ng isang konduktor ng modernized jeep. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Duwa kaplitin naman liwat or ano bala lambas ako. Umiiyak ang 19 anyos sa Silani habang ibinabahagi ang umano'y pagpapahiya sa kanya ng isang konduktor ng modernized jeep na kanyang sinakyan sa Bacolod City. Ayon sa second-year psychology student, hindi niya ikinakahiya ang kanyang pagiging plus size. Pero hindi raw niya ito matanggap nang ipinahiya siya sa harap ng maraming pasahero nang sinabi ng konduktor sa kanya na dapat 2 tao ang kanyang bayarang pasahe dahil pang 2 katao raw ang laki nito. Humiling naman si Lani na huwag nang ipakita ang kanyang mukha sa kamera. Duwain mo baydan ha? Ano ka? Regular ka? Estudyante? And when he said nga 22 akong baydan, digto ko na like, oh my God, ano kasakit sa kay Manong, in front of everybody, amuhin mo ko to? Dinipensahan daw ng ilang pasahero si Lani pero sa huli ay pinili na lang nitong bumaba sa modernized jeep. Nakatagdang isa ilalim sa counseling si Lani dahil sa naranasang trauma. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas ang garahe ng modernized jeep na RSJ Line Incorporated pero tumanggi na ang pamunuan nito na magbigay ng pahayag. Sa inalabas sa official statement ng kumpanya, humingi ito ng dispensa sa nagrereklamo. Hindi rin daw nila pinapayagan ang ipinakitang ugali ng kanilang konduktor. Napag-alaman na suspendido na ang konduktor. Sa isang interview, sinabi ng 32 anyos sa konduktor na hindi nito inakala na maapektuhan ng kanyang pagbibiro ang estudyante. Joke naman ito tani akon, galing kay gidibdib yablaw. Kaya sa uli, pag-abot naman sa site, na-realize ko nga sa lagling ang namit lang ko blaw. Tiyan mo na nga gapangayo ko pa sa ng pasaylo saya.
Nakarating na rin sa Bacolod City LGU ang insidente at hinihinga na rin ng paliwanag ang kumpanya ng motorized jeep. Samantala, maliban sa public apology, nais din ng pamilya ni Lani na mapanagot ang konduktor maging ang kumpanya nito. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga patapong papel, ginagawang obra ng isang babae sa San Quintin, Pangasinan. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mula sa maliliit hanggang sa malalaking detalye ng mosaic art ni Jerica Ellen Dicano ng Barangay Casanta Marian, San Quintin, Pangasinan, aakalain mo bang gawa ito sa patapong papel? Hindi rin basta-basta ang kanyang obra. Karamihan sa kanyang artwork, pinagsama-samang makukulay na papel mula sa puncher paper. Inaabot daw siya ng 2 araw sa pagpapunch ng papel sa kada artwork na kanyang ginagawa. Nahiligan ko po ang paggamit ng recycled materials dahil I want to promote eco-friendly artworks po at para ma-discover po yung mga iba't ibang art style na bukod sa pagdodrawing lang po. Kabilang sa mga ginawa niya ng artwork ang mga iniidolong personalidad. Pero ang tunay na nagpahanga sa mga netizen, ang art image ng kanyang ama't ina. Hindi ako kakalain na yung ginagawa niya ay magkakaroon ng magandang outcome. Kasi minsan tumitingin ako sa kanya, sabi niya sa akin, "Wag mong tignan yung kung ano man ang ginagawa ko," sabi niya. Sabi ko, "Go on lang, yung kung ano man ang meron diyan na maganda, di gawin mo." As an artist po, isa sa favorite line ko po is, "There is no mass in art because art is free." Naniniwala po ako na walang rules sa art. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagbubukas ng NCAA Season 99, kasado na. Alamin ang detalye sa ulat ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Let the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begin. Kasado na ang Season 99 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na may temang New Heroes of the Game. Coming from a very successful Season 98 last year, asahan ang mas intense na bakbakan. Maraming NCAA events ang magbabalik this season. Kabilang na ang face-to-face taekwondo at chess games, magbabalik na rin ang badminton at table tennis sporting events. 4-peat championship daw ang goal ng Letran Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. Team to beat din this year, ang basketball team ng De La Salle College of St. Benilde. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Malaki naman ang pasasalamat ni LPU team captain Enoch Valdez sa NCAA. Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling eh. Ready na rin daw ang ibang teams. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Pag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat. No? Yeah. Layunin daw ng NCAA na lalong ilabas ang galing, disiplina at excellence ng kabataan sa sports at maging kampyon sa kanilang buhay. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hopes. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Sa linggo na ang opening ceremony ng NCAA Season 99 New Heroes of the Game, kung saan magpe-perform ang ilang Sparkle Stars. May special participation din si Asia's multimedia star Alden Richards. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Luan Mayrondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 74 na araw na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel.
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.